So ito naman po kay Senadora Leila de Lima, mga bossing. Beses sabihin sa inyo, I take full responsibility. If you think that it is illegal or wrong, go ahead and file the case. I would be happy. Bakit pa tayo dito Andoon po sa ICC, dating Pangulong Duterte. Wala po diyan, no? Nasa ICC na po. Sir, tuloy. Madrama niya. Sabi, cup of coffee and I will tell you everything. Yes, former Senator De Lima. What is this about? May certain points po na mga binanggit ngayon sa As long as ni this is germane to the discussion. Medyo mahaba ho ito, mga kababayan. No? Mahaba po ito. Kaya lang, ang gagawin natin, ipupunta na po natin mismo doon sa banda na inambaan po ng dating Pangulong Duterte. Diba? When he said that he does not know Leila de Lima, how can he say that he does not know Leila de Lima? Unang-una, nung DDS, yung hearing po namin, yung CHR inquiry sa Davao on the DDS killings, siya po, as then mayor, ang pinakauna na tinawag namin as resource person. Di ho ba? Pangalawa, naku, kayo, narinig niyo po yun. Napakaraming mga okasyon, mga public pronouncements niya na ako ay tinitira niya, ako ay binabastos niya, kung ano. Alam na alam natin yun. Tapos yung mga DDS, Duterte! Duterte! Ganyan po sila, mga kababayan. Nagtataka ako sa mga DDS, no? Napapasigaw sila, napapapalakpak sila kapag yung mga masasamang salita ang lumalabas sa bibig ng dating Pangulong Duterte. Nakakapagtaka tong mga to, no? Tapos yung iba dyan, ay nako, ayoko na lang magsalita. Ano yung mga sinasabi niya sa akin, binabantaan din ako, you will rot in jail, Leila de Lima. And isa pang naalala ko, nakita niyo rin po siguro yun, noon pong persona, di ba? Linapitan niya ako, kinamayan pa niya ako. So hindi niya ako kilala. Kunyari lang yan, si dating Pangulong Duterte, alam mo naman, maarte yan, no? Alam mo naman na ano yan, puro drama yan sa kanyang buhay. Di ba? Hintayin na lang natin ang susunod na presidente. Oy, gusto namin yan. Umaasa ka pa talaga, ha? Nako, baka mamaya nga, etong pagka-vice-presidente, nung sinasabi mong magiging presidente sa 2028, baka hindi pa matapos yung kanyang pag-upo sa pagka-vice-presidente. Baka hindi pa matapos. Bakit? Ang daming mga itinatanong, ayaw sagutin. Ano isasagot sa inyo? Ano isasagot sa atin? Pinupolitika lang. Ang pinakamadaling sagot, mga kababayan, pinupolitika lang. No? Alam mo yan, for example, ni former ES Salvador Medialdea, na kilalang kilala ako ng dating mayor at ng dating Pangulo. So he is lying. I'm just reminding the resource person. So the next to interpolate. Pikon na pikon talaga, mga kababayan. Nakita niyo po yun? Kasi po, bago umamba ang dating Pangulong Duterte, mga bossing, bago umamba ang dating Pangulong Duterte, yung pagkatapos po ng speech ni Senadora Leila de Lima, mga bossing, tinitigan siya ng ganun. Matagal, siguro mga 4 na segundo hanggang 5 segundo, mga bossing. Nakatingin sa kanyang ganun, matalim, no? Si Duterte, kala mo may stiff neck, nakatingin lang ng ganun, diretso lang. Hindi makatingin no? Tapos, nung bumaling na yung ulo ni Senadora Leila de Lima at hindi na nakatingin sa kanya, sabay, gumanon. Naku parang Rocky pala yun, ha? Di ba? Ulitin natin. Kilalang kilala ako ng dating mayor at ng dating Pangulo. So he is lying. I'm just reminding the resource person. So the next to interpolate. Ay nako, pagtatanggal ng mga DDS yan mamaya, mga bossing.
Ay hindi, baka seryoso yung mga yon, no? Baka seryoso yung mga DDS, mga kababayan. Seryoso saan? Eh mag-aano daw sila? Mag-people malware na naman? Araw-araw may malware. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos na people power nila, mga kababayan, yung sumasama po napagod na. Yung mga sumasama kahapon, wala na, hindi na sumama, wala namang nangyayari. Nababawasan pa tayo. Tapos eto po ang ipag-people power nila. Medialdea, kilalang kilala ako ng dating mayor at ng dating pangulo. So he is lying. I'm just reminding the source person. So the next to interpolate. Ayan po ang pag-people power nila, mga kababayan. 'Di ba? Yan po yung pinaglalaban nila. Kanina mananampal, ngayon naman gustong umamba naman. Kasalanan talaga to ni Panelo eh. Hambog kasi ang kamote. Nung nalaman na oy, cancel na. Totoo bang cancel na? Oo. Ay, sige, magla-live ako. Sasabihin ko, pupunta kami. Ay, Diyos ko. Mga DDS, tutuwa kayo sa mga ganong mga iniidolo nyo? No? Sabit kayo lagi eh. Lagi kayo sunog tuloy. Eto, mga kababayan. No? Kasabay ba tong press con na to? Kasi ngayon ko lang nakita itong press conference ng ating vice-presidente, mga bossing eh. No? Nagpa-press con ang vice-presidente, mga kababayan. Hindi ko lang sure kung kasabay na kasabay. Ito po. VP Duterte kung bakit siya dumalo sa Senado habang hindi na siya ulit sumipot sa lower house. Ay wala namang kinalaman sa panukalang budget ng tanggapan ng ikalawang. At doon po sa hearing, no, kung nasaan po ang dating Pangulong Duterte, doon po umaattend ang BP Sara, mga boss. Doon po umaattend ang BP Sara. Kasabay, sinabayan. Gusto siguro mahati ang atensyon ng sambayan ng Pilipino. No, kaya umagaw na naman ng atensyon. Buti naman siguro hindi pinag-usapan yung putol ulo, no? Pagkatapos siguro ng press con, pumunta naman doon sa Congress para kay dating Pangulong Duterte. Mga kababayan. Pero doon sa budget hearing po, doon sa confidential fund po, mga kababayan, wala, hindi sumisipot ang vice-presidente. Gusto lang pala, no? Gusto, lang siya, guest lang, as guest. Pero siya yung tatanungin, bawal po. Hindi po pwede.